si Joshua, isang mag-aaral ng Disanay. Madalas kong pinipili mapag-isa dahil sa mga problemang dala ko. Ako ang panganay sa aming tatlong magkakapatid, kaya madalas sa akin napupunta ang mga sisi. Kapag nagkamali ang mga kapatid ko, ako napapagalitan ni Mama at napagbubuntanan naman ni Papa. Kahit hindi ko naman kasalanan, pero patuloy pa rin akong lumalaban kahit sa likod ng katahimikan ko ay may sugat akong tinatago. Uy, Jeff, ba ba lagi nag-iisa dyan? Wala mo. Wala talaga ako kanina. Wala ka bang mga kaibigan? Hanggang sa nakilala ko na sina Sam at Margie. Sila ang unang nakapansin ng palagi akong tahimik, pinipilang mapag-isa at mailap sa mga kaklase namin. Sila ang unting-unting lumapit sa akin at nagpaalala na hindi ko kailangan harapin ang lahat ng mag-isa. Nakilala ko rin sina Sean, Nico at Laster. Ano, pre, kamusta ka? Okay lang naman kayo. Okay lang. Tara, kantin. Tara. Na palagi nagaya sa akin sa kantin. Dahil sa kanila, unting-unti kong natutunan makipagkaibigan at maging komportable kasama ang iba. Sa simpleng presensya nila, Ako din, oo. Ako pag din. Tingnan mo, parang anong lungkot ni Josh. Josh ka lang ba? Oo, okay lang ako. Wala ako. Sure ka, ha? Nandito lang kami pagka kailangan kami. Kapag nade-depress ka lang, sabihin mo lang, nandito naman kami upang maging sandalan mo. Nandito lang. unting-unti kong naramdaman na may mga taong handang manatili kahit hindi ko kayang ipakita ang tunay kong nararamdaman. Ayun, sinyo ba? Parang lagi si Josh, laging malungkot at naging oo nga, Althea, ikaw ba? Napansin mo ba, Ella? Oo, pansin ko rin, Sam. Kayo ba? Napansin niyo ba? Sino po si tumawag sa kanya? Hindi ako na. Ako din, ikaw. Sige, tama ninyo. Sige, tara. Oy, Josh ba? Okay mo ate, ba? Oo, okay. Alam namin hindi. Sabi ko. Nandito lang ako lagi. Kapag kailangan nila ng condoms, Paano wala akong problema, lagi ka namin nakikita malaro. Kahit na ganun, hindi ko pa rin maiwasang magtayo ng pader sa sarili ko. Hindi ko kaya sabihin sa kanila kung bakit ako naging ganito. Dahil natatakot ako na baka hindi din nila ako maintindihan o baka kaawaan lang din nila ako. Panganay ako, kailangan kong maging matapang, kailangan kong maging matatag. Hindi ko dapat ipakita na nasasaktan ako. Dahil alam ko, balang araw, ako ang unang harap at magtataguyod pa sa aming pamilya. Kaya kahit mabigat, pinipili kong manahimik at lumaban. Sa bawat taong tahimik, lumalayo at mas pinipiling mapag-isa, may mga kwento at laban silang hindi agad nakikita ng iba. Minsan, ang katahimikan ay hindi dahil wala silang gustong sabihin, kundi dahil natatakot silang ipakita ang sakit na matagal na nilang kinikimkim. Natutunan ko na hindi kailangan na mag-open up at humingi ng tulong sa mga taong tunay na nagmamalasakit. Hindi natin kailangan dalhin lahat ng bigat ng mag-isa dahil may mga taong handang makinig, umanawa at manatili sa tabi natin. Ang pagiging panganay ay hindi nangangahulugang kailangan mong maging matatag sa lahat ng oras. Hindi ibig sabihin na kailangan mong itago ang pagod, lungkot at mga sugat na pilit mong tinatanggap. Kahit ikaw ang inaasahang maging sandigan ng pamilya, tao ka pa rin na may karamdaman at may karapatang masaktan. Dahil ang tunay na matapang ay hindi lamang nasusukat sa pagtitiis at pananahimik. Ang tunay na matapang ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob na harapin ang sarili mong nararamdaman, tanggapin ang iyong kahinaan at patuloy na lumaban kahit ilang beses ka nang nasaktan. Sa huli, hindi mo kailangan harapin ang lahat ng mag-isa. Minsan, ang pagtanggap ng tulong at pagpapakita ng tunay mong sarili ang unang hakbang para gumaan ang mabigat na matagal mo nang dinadala.